May Pangga, Energy FM. Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM, Pangga. We are number 1? Oh, Oh, 6 point. yeah. Ha? Linggo? Anong ginagawa mo? Wala. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Wala. Nagwa-wonder lang. Ay, nako. I'm a wanderer. A wide-eyed wanderer. Oy, di ba sa kanta yan? Oh, Can Wide-eyed You Feel the Love wanderer. Tonight? Maganda yung kanta na yun, no? Lion King. Sa video, kaya laging kinakanta yan. Lion King. Ano ba yung kanta na yan sa huli? O during? Basta, ang dami na yung kanta eh. During Elton John. Oh. Tsaka ang daming kanta. Hakuna I Matata. think, Hakuna Matata. I think yun yung era na, nagpalit siya ng style ng salamin niya. Si Elton John. O kasi kung titignan mo yung mga lumang videos ni Elton John, yung mga... Isa lang naman yung... Hindi, yung salamin na ginagamit niya dati, ay talagang fashion frame. Surrender. Yung talagang, di ba, isusuot ng ramp model more than susuot ng singer. Oo. Yun yung unang mapapansin mo naman iba talaga na, sa medyo kanya. nag-normal na. Big fan ako ni Elton John eh. Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. Tsaka ano pa? Can You Feel the Love Tonight? Your song, it's a little bit funny. Ayan. Your song is like the sun that Galing mo. lights up my whole world. Iba yan, brad eh. Yun, di ba? Your song. Your love yun eh. Your song is the greatest gift of all. You could give me wings to fly. Ang hirap makausap eh. No? Nahihirta. Nakakapayat kang kausap. Konsibisyon. Sorry na. Yung Yun lang naman topic problema na, pero yung kausap problema din. Bakit? Diba eh? Bagay birthday mo nga pala mamaya. Yun nga lang yung alam ko eh. Bakit nyo ba yung dinadjudge yung pagkatao ko? Ay. Elton John, si Sir Elton John. Oo nga, may Sir Elton John, di ba? Ang ano eh, no? Ibang klase kapag may Oo. Sir, no? Sir Elton John. Tsaka yung Daniel. Daniel. Daniel was traveling tonight on the plane. I can see the red... on the Nag-iisip ko. I can see the red tail light heading for Spain. Oh, Ay, I can see Daniel waving goodbye. Oh. Wala ka ba isa? Ayun. Tama naman. Tama naman. We have a caller. Wala ba? Ay, wala. Ay, tawag Diba? din 7212429. 7212429. Pumati muna tayo bago natin mula kay Chico. Hindi ko nga dyan alam kung alin yung... Welcome back. Ito, yan. Hindi na to kanina pa to. Welcome back, IZ. Happy birthday, Bang. Happy belated from Manlapa is from Rons and Rands ng Nova Solutions Philippines Incorporated. Uy, maraming salamat sa mga yung Kyochi ko, yung may flight mamaya na nandito ngayon na Asan? Sila ba? umuwi na. Yung ito yung umalis na. Oo. Yung grupo. Oo, na natatanga dyan sa elevator natin. Oo. Sabi ko, ba't ang tagal nyo? Paano po mag-ground floor? Sabi niya. Sabi ko, pindutin niyo yung ano doon. Ang katabi mo. Pero yan, kaya pala, akala ko may trabaho pa. Okay, mag-ingat kayo sa biyahe. Kaya ba, Kyochi ko, Enjoy. Zenutrents. Tama ba? Diba? Sila yon yung Iba rin, maingay. no? Yung sobrang lala ng pangit ng sulat ito. Di ba? sobrang grabing, Ang lala ng pangit na. bakit sobrang Shirley grabe? Santa Ana, taas kamay. Ayan, sila present. Balanova, taas kamay. Present! Jan De Castro, di ba? At saka si Domingo, yung pangit sulat. Hello daw kay Charmaine ng Probe Team. O di ba ano to? And Probe Team daw. Maligayang pakikinig po. Salamat. The Probe Team. Si Jello, nangantabay. Babati naman Jello and Hannah. Ano yan? Wala, nag-vocalize ako. Nakakamiss kaya yun, di ba mag-vocalize? Dapat gusto ko talaga yung kanta na yan. Kanina kinakanta ko, di ba? Isang itim bulang, pawi na aking uhaw. Tag mo yung
friend mo nangaagaw ng kanta? May ganyan ba kayong Bakit? friend? Nangangagaw ba Yung ako? meron kang kanta na ano, may kanta ka na, Isang linya lang yung kinanta mo. yung ano lang, yung hinaham mo lang, humming lang, no? Tapos pag narinig niya, bibiritin niya. Oo. Yung mahiya ka ng kumanta, kasi, Kasi ginalingan na Oo, masyado. ginalingan niya. Parang wala namang contest. di ba, may ganyan. Meron dito. Yung lagi may Tinuturo concert. nila. Yan. Di ba? O, yung... So, akala mo, tuwan-tuwa sa kanya lahat. Hindi, pero alam mo, hindi, pero may mga pagkakataon kasing ganyan, yung gusto mo na lang mag-burst into a song, yung Yan. wala lang, yung out of nowhere, yung halimbawa ako, every time napapadaan ako dyan sa elevator sa baba, ang ganda kasi nung ano, nung, Yung acoustic. oo, nung tunog. So, F na F mo na parang singer ka talaga. So yun, gusto ko dyan talaga. Sa banyo, di ba? Oh, pero may mga CR na ano eh, hindi masyado. Sa CR namin, hindi masyado. Wala kasing bintana gano'n siya, so it will just bounce. So, wala. May... Tsaka yung CR namin may ano eh, may acoustics eh, may ano. Wow, talaga, naka-design talaga. Nilagyan Studio namin. talaga ang dating. Oh, yung shower namin yung parang ganito, yung mic, yung holder na mic. Yung pwede mong, di ba, para pwede maging bidet na rin. Uy, kay Chico, Bakit? tinawagan ka ni Brian. Si Brian Oo, tinawagan ka niya. ng Sampalok? Ayan, nasa... Kilala ko to, Brian. Hello po. Ano, tara na. Tara. Ay, pupunta. Nita. Alis tayo, di ba? Di ba? Medyo busy po ako eh. Ha? Bakit ka naging busy? Nandiyan ka, Brad. Kanina lang, Libre niyo po. kanina lang sabi mo. Okay naman tayo eh. Brian, ba't man ganun? Bakit biglang nagbago? Brian, lumapit ka nga dito. Brian. Po, hindi. Nagbago po kasi. Hindi, lumapit kasi siya. Na-excite. Paano? Ah, Buisit. Brian! Po. Ang hirap sa'yo eh. Matapos mo makuha yung gusto mo eh. Hey Brian! Po, hello Bakit po. gising ka pa? Nakakobra po. Naka-energy drink ka pa dyan. 20 anyos. Saan pinagkakabala mo sa buhay? Nag-aaral po. College? Malamang. Ako, college. Anong kurso mo? Manufacturing po, engineering. Ha? Paano yan? Sila yung gagawa ng yung mga planta. For Opo. example, may gawa kayo ng kutsilyo, we will automate na, no, di ba? Yung mga... Yung process. Sila yung mag-iisip ng gears. Gusto ko ng mga ganun-ganun, no? Sila magpo-program ng robot, di Mahilig ba? akong manood ng mga how do they do it, how it's made, diba? At saka very niche yung market na yan. Very niche. Oo. Ilan lang nag-offer ng services na yan. Anong tawag dun sa ano? Ano yung course title mo? Manufacturing engineer. Opo. Branch Diba? po kami ng mechanical. Oh. Sa ano, actually, normally kay Chico, ang Yung maraming parang ano ganyan yan, engineers ay German. Kasi sila magaling eh. Engineering. Oh, yung mga ganyan, yung nag-offer ng, yung how to manufacture, diba, may gawaan ka ng, Nakaka-amaze kaya yan. may gawaan ka ng ano, ng Toothpaste. Toothpaste, i-automate natin yan. Ang galing eh, no? Yung mula dun sa kung paano yung haluin yung mga ingredients, tapos hanggang Yung program yung nila. production line, makikita Yep. mo yung linya-linya sila, hanggang sa ilalagay niya sa tube, tapos di ba hanggang sa ite-testing niya sa may toothpaste, tapos di ba? Ang galing. Ano yan? Hindi ko alam kung naaral mo to, Brian, di ba? Yan ay pinasimulan ni Ford, di ba? Henry Ford. Henry Ford? Hindi po Siya, kasi. siya ang kauna-unahan nagkaroon ng production line. Ha? Dati kasi ang kotse pag binubuo, di ba, yung mga yung kotse nasa isang area lang, tapos lumalapit yung mga tao with spare parts. Siya yung unang-unang gumawa nung yung kotse gumagapang, tapos lilipat sa station mo, Gumagapang? ilalagay mo yung gulong, lilipat sa kabilang Si station. Henry Ford? Oh, Uy! siya. Nag-automate nung Si assembly Mang line. Tano ang una niyan. Assembly line. Si Mang Tano. Naghihirapan sa ko yung amin. information, ginaganyan mo lang, hayop ka. Naniniwala naman kami, pero si Mang Tano talaga yun sa amin. Na naging inspiration niya ay yung Si Mang Tano? butcher, yung mga butchered pigs. Ano may pig ka pang nalalaman dyan? Wala Wala. namang ganun. Oo, sa'yo. Naniniwala ka ba doon? Brian? Pwede po, pwede. Bakit parang ang lungkot mo? Feeling ko na ang lungkot mo talaga. No? Bago pa lang po kasi yung problem. Parang receive ko lang ngayon. So sad. Ay lang. Opo. Ay, talaga?
Teka lang. Bago tayo magkwentuhan ng dyan, bukod dyan sa pinoproblema mo, Po. okay ka naman. Okay naman po. Parang anong sense ng tanong ko? Hindi ko rin alam. Okay ka naman. Kamusta? May love life ka ba? Meron po. Oh. Okay. Yun. Okay naman. Sige. Sige, kami wala eh. Sige na nga. Lungkot mo eh. Kwentuhan mo na nga kami. Ano bang meron? Kasi meron po akong girlfriend. Magto 2 years na po kami. Oh. Lakas mo konti. Magto 2 years na po kami. Kaso po, po kami, schoolmate. Mm. Ko po siya nakilala, bale. Siguro lagpas 3 years na po kami magkakilala. Tapos magto 2 years na po kami. Ngayon po kasi, hindi ko po alam kasi meron po kasi ang gulo. Parang po. Kaya mo yan. May? Kasi po, yung pong sa course niya, meron po parang exam na kapag hindi mo po yun napasa, hindi ka po maka-move on sa next na subject. Okay lang, parang exam lang pala naman pala yun. Opo, pwede mo naman po siyang i-take ng, kuwari, ngayon po bumagsak ka, tapos pwede mo pa rin siya i-take next term hanggang ganun. Kaso, kapag tinitake mo siya ng tinitake nang hindi mo siya napapasa, paubos yung possible na ma-subject mong makuha, bale. Tatanggalan ka ng units. Ganyan yan eh, di ba? Tatanggalan ka ng units hanggang sa pag hindi mo pa rin kaya, ang reason lang naman din nun, kaya ka binabawasan ng units kasi baka masyadong nabibigatan ka dun sa subject, dun sa load. Hindi po binabawasan ng units. Wala pong ganun pa rin po, hindi ka lang po makaandar. Hindi ka makaandar. Prerequisite nga. Pinapahirapan natin. Prerequisite subject. Parang kung mag-English 101, hindi mo pwedeng kunin yung 102 hanggang hindi mo tapos yung 101. Pero yun po, hindi po siya subject. Exam lang po siya. Talaga? Opo. Akala ko kasi baka yung tatanggalan ka ng units until pag di mo pa rin kaya, malalaglag ka na dun sa kurso, di ba? Yung hahanap ka na ng ibang... Exam lang to eh. Opo, Talagang may ganun ganyan po, pala. pero exam lang po kasi yung sa kanya. Usually kasi sa atin, di ba, subject yung prereq, di ba? Yung prereq, Apo. hindi yung Oo, hindi yung exam. Ulupit exam. Okay. Design ng syllabus siguro yan. To produce, di ba, yung more competent students. Correct. At saka malamang maraming estudyante dyan sa kurso kasi na yun. Okay. Hindi ko po alam kasi parang hindi ko sure kung kami lang yung school na may ganun. Ano school mo? Pwede naman din yun Mapua kasi. po. Magaling sa engineering ang mabuha. Oo, di ba pwedeng, di ba, dinesign nila yan at di ba approved naman din yan. Kasi mayroon din ikaw yung kurso ko pauso lang din ang school namin Hindi, oo nga, kami lang nga, ba't bakit tumatawa doon sa kurso ko? Okay. Ikaw, Brian, masama ugali mo, Nalalaman ko na ugali mo nang dahil sa kurso. Hindi po. Tapos? Ngayon po, hindi po kasi siya makapasa, parang 7-6 takes na po siya doon hanggang sa parang wala na po siyang matake. Okay. Na subjects. Meron po siyang choice kasi na mag-shift kasi may board po yung subject niya, kaya po may ganon. Pag non-board po yung course, wala pong ganong exam. Kaya mahigpit. Opo. Pero meron po siyang choice na lumipat po dun sa non-board ng course niya para mawala yung exam, tapos para makausad na po siya. Okay. Kaso? Ganun po. Kaso po, yung nagpapaaral po kasi sa kanya yung tita niya na nasa ibang bansa po. Okay. So, nung lately po, sa pag-isip-isip na po namin kasi pag nag-shift na po siya, ngayon po kasi siya, 3rd year, pag nag-shift po siya, magiging graduating na po siya kasi madami na po talaga siyang na-take na subject. Credited na, kumbaga. Opo, makikredit. Bale, pag lumipat po siya ng iba pong nag-shift po siya dun sa non-board na course niya, bali magiging graduating na po siya agad. So, ganun po yung isang choice. Kaso parang nung sinabi po niya dun sa tita niya, which is nagpapaaral po sa kanya, parang hindi po niya nagustuhan. Ang gusto po nung tita niya na parang ilipat po siya ng school completely, which is parang ang layo po ng lilipatan. Okay.
Yun lang po yung pinaka main na problem kasi alam ko parang wala rin po akong magagawa. Wala lang din po kasi ako makausap tungkol dito, tapos nakikinig po ako ng radyo, tapos naisip ko pong tumawag. Why is this your problem? Para kasi hindi, kasi parang malayo po, tapos baka mawalan po kami ng time. Ganun, pero syempre kasi dun po kasi sama po, so nasanay po ako ng kasama ko siya lagi tuwing break time namin, araw-araw magkasama kami. So syempre pag naglipat po siya, so magkaiba po kami ng sked, baka wala, parang nagka-adjust lang po siguro. Gusto ko lang po talagang ikwento kasi wala po akong mapagkwentuhan. Okay. Di ba taga Mapua ka, di ba? Apo. Okay. Saan siya ililipat kung sakali? Sa may Santa Rosa po. Laguna. Laguna po. Alright. But do you realize that your rantings tonight, Brian, is a little bit selfish and out of line? Opo, alam ko pong selfish, tsaka wala rin po akong say dun sa matter. Yep. Opo. So wala lang po talaga akong makapagkwentuhan. Well, ganito, una sa lahat, yung desisyon ng tita, di ba, inevitably, is the final say, di ba? Kasi siya naman nagpapaaral tama? Opo. Tama, di ba? Yun Yung tita nagpapaaral So, what can we tell you other than you support your girlfriend? Kasi, for what it is, yung girlfriend mo, disappointed na yan. I'm sure she did her best. Kasi kung once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, malang sinasabot yung isang subject kay Chico, even you, di ba, na kumukuha ng exam, makaka-frustrate yan Actually. Di ba? Opo. Nakaka-frustrate yan, di ba? So, the only thing you can do right now, Brian, is to support your girlfriend and encourage her, di ba, to do better. Baka hindi talaga yan ang calling niya. We can only look up to yung mga giants of the industries, di ba, who failed and then became the biggest personalities of the century. For example, Michael Jordan. Di ba? Michael Jordan, nag-fail siya na maraming beses. Di ba? Si Steve Jobs, di ba? He was fired sa same company siya nagtayo. Eventually, he was rehired. Di ba? Became one of the most famous and same time richest man, di ba, in the world. So, we're not saying na baka yung girlfriend mo will become the richest woman in the world, but you can just inspire him. After all, di ba, she needs inspiration. We don't exactly know what to tell you. Kasi wala ka naman say talaga other than be a boyfriend to her. Sige po. Diba? Pero normal naman yung nararamdaman mo. Wala mapapalayo ka, malulungkot ka. Ito naman yun nalulungkot ka. Pero ultimately, alam natin pare-pareho, even ikaw sa sarili mo, wala ka tayong magagawa Well, other than, sabi nga ni Papa Jackson, maging boyfriend ka sa girlfriend mo. And that's it. Yun lang talaga. Wala. Wala Sige po. Ganun. Yun lang po. Well, salamat po. Tsaka Brad, Po. you have to remember, and you always have to remember sa kwentong ito, it is not yun na may problema. Opo. Yung girlfriend mo, wag mo ilagay sa kwento yung sarili mo. Okay, sige. Kung hindi, kaya siguro niya lalagay sarili niya, yun naman, palayo. It would mean more effort, di ba? Kung mahal mo naman, Totoo, correct, di ba? Kasi malayo Malayo nga Lapit naman Actually, hindi Santa Rosa, Brad, uwi ka araw-araw din yan Ano ba? Oo, uwi ka Ortigas Binyan araw-araw Brad, ang buong katotohanan mula sa Mapua, 2 sakay lang Santa Rosa. Oo, yun lang. May mga adjustments lang. Of course, hindi mo makikita ng break time. Hindi mo makikita ng... Yung way of life nila may iba. Oo, pero kung yung feelings ninyo ang pinag-uusapan natin, magbabago ba ng dahil sa lumayo? Hindi naman siguro dapat, di ba? Tsaka hindi naman siya LDR na parang Amerika, Pilipinas. Oo. Kuya, SLX lang pagitan ninyo. Skyway lang, ano ba? Oo nga. Ay, Bus hello, lang naman yun. Hello, sorry po kasi may inuutos po sa akin. Sige na, bye. Mama. Okay, bye, thanks. Okay, aral lang buti ha. Opo, salamat po. Don't do drugs, ha? Opo, salamat. Okay. Ano ba, nakisali ako sa ano sabi mo? Sabi ko, don't do drugs. Ayan, sabi ni Tatay Digong, my God, Ha? I hate drugs. Ha? Pag hindi kayo tumigil dyan sa pinagagawa nyo. Papatayin. Ha? Wow. Sinasabi ko sa inyo. Dito na naman dumating yung mga taga Cavite kay Chico.
Oh, yeah, tama. Naalala ko, choir yan mga yan, ha? Talaga? Mag-practice na kayo mamaya, mag-render ka Choir? ng music mamaya. Sige Choir din, di ba? Choir pala kayo Choir eh. yan mga yan eh. Yan yung yung dumating dito na nakaraan, yung jowa niya, kakabreak lang, nagbalik ka no same gabi, bumalik dito. Oh, talaga? Kayo pa rin. Kayo pa rin. Ay, Kayo pa rin. siya. Muntik ko lang ereto kay best friend eh. Talaga? Ay. Baka naman magkaaway na naman kayo, kaya ka na nandito. No? Sinasabi ko na sa inyo, ha? 7212429 ang asim naman ng candy na to, brad. May matamis din naman dyan. Hindi naman laging asim lang. Di ba? May Sabi asim, ni may tamis. Inky, nakakalaway naman to. O, di ba? Ang sarap kaya. Tignan mo ako din. Love niya talaga ang GF niya kaya ayaw niya magkalayo sila. Oo naman, kaya lang yun. Normal naman talaga Yeah, yon. tama. But when you go to school, be a student first before ka maging jowa. Correct. You are there to study. Di ba? Hindi ka pumunta na para makipag-jowa. Ito. Di ba? Your first obligation while you're in school is to become a student, not as a jowa. Tawag dali 7212429 7212429 kay Chico. Nakakaasim nandito. Pero masarap. April 20, kailan ba sara ng Boracay? 26. Alright, Congratulations mga pangga sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Big Bakit? deal yan, ha? Bakit? Nagawa nating unahin ang welfare ng ating bansa in general kaysa yung pasyal natin. A lot of people sacrifice their vacation for this. May mga tao nakabook na papunta ng Boracay and they have to reschedule. May mga negosyong tatamaan. Di ba? Pero yung what we are going to gain out of this executive or presidential order is a lot more than what we're going to lose. Kasi kaya Chico, kanina lang I was reading a blog. Even yung mga airlines na merong hub sa Katiklan ay nagsara ng hub. Naglipat sila kasi siyempre kung meron kang biyahe, for example, ikaw yung airline ng biyahe ka pumunta ng Katiklan, isasara mo siya kasi walang pupunta ron ni konti eh. Oh, syempre. It would mean no business for you. Correct. So naglipat sila. Malaking gastos sa maraming kumpanya, but what the island is going to gain is a lot more precious Correct. than what it's going to lose. And I think it's about time na. Oo. Kasi ang tagal-tagal na itong Boracay. Matagal na siyang na-discover, na-develop. Nagulat nga ako nung pagpunta ko dyan, di ba? Few years back. Sabi ko, ay, isla to, di ba? Bakit may coffee shop? Bakit may... Ayun, di ba? May mga... masyado na siyang naging na-urbanize na siya ng todo-todo. Na-urbanize Diba? siya. So, at yung mga tao, maganda pa rin siya. Pero nung time na pumunta na ako, sabi ko, okay. Nagagigets ko yung maganda pa rin siya, pero hindi ito yung ganda ng, tunay na ganda ng Boracay Yes. nung mga una to. Kasi may mga balat na ng candy sa buhangin. So, maganda pa rin na may mga kalat na. So, hindi na eh. So, and even yung mga may mga napanood ako mga interviews, no, yung interview nila yung mga foreigners na pumunta ng Boracay, and for them pag tinanong mo, sasabihin lang naman din nila dapat lang na nalinisin kasi sayang eh, maganda siya eh. So kung mapapaganda siya, di ba, mas okay na rin. May medyo konting may mga matatamaan talaga. Lalo na yung diba? May Boracay, May 1. Oo nga, ang dami pumupunta doon, Diba? sobrang dami. Oo. Pero yun, ang mangyayari dyan, syempre, asahan natin na mas magiging crowded din. Maglilipatan yung mga tao pupunta ng Boracay, punta sa iba, punta ng Palawan, punta ng Puerto Galera, punta ng... Alam mo, kaya ko nakakalungkot. Kasi it has been a Filipino practice, if you may. I'm sorry for exaggerating at some point. That we are only good in trying, the operative term is trying, to fix something if it's almost shattered and uberly broken. Kapag kayo. Problema natin yan eh. For example, halimbawa yung isang lansangan, pag may isa-dalawa na gumamit ng lansangan nagtinda, hindi natin sinasaway. Pag halos magsara na yung lansangan kasi ang dami nagtinda, tsaka natin i-raid. To begin with, umpisa pa lang pa pwede mo nang i-impose yung disiplina eh. Actually. Mahilig tayo na mag-raid pag may media. Oo. Di ba? Totoo lang, real talk. Tapos pag wala ng media, bahayaan na lang, bumalik na sila. I'm dyan not kasi- saying, Chico, ito kasi our administration right now is really active with or without media. Actually, hindi na makakopap yung media sa kanila. Ang dami nilang ginagawa. And kudos to our present administration, di ba, who's really on the ground doing a lot of things. Kaya lang,
yung mga naunang ano, parang sobre mga pangga. Alam mo, minsan nauuna pa yung media na malaman yung, di ba, yung kalsada sa ganitong lugar, hindi na madaanan, di ba? Na TV kasi kaya inaksyonan. Di ba dapat ikaw yung nandyan? Well, most of the time, ganun na nangyayari. Ganun nangyayari, di ba? Tsaka mananawagan sa mga barangay chairman, ha, na, halimbawa, yung lugar ninyo, pinuntahan ng MMDA. Tapos, pinalis yung mga nagbibenta sa gilid ng kalsada. Ikaw yung barangay chairman na nasa kupan mo, bantayan mo na. Hindi yung babalik yung MMDA next week, nandun na naman yung mga nagtitinda. Ikaw yung barangay chairman, ginagawa mo dyan, Brad. Tumulong ka rin. Alam po. Unless, Di ba? unless, Nasa kupan mo yan eh. actually. Hindi naman po lahat, pero marami. At saka 'di ba, pag sa TV din naman ini-interview yung gobyerno, sila din naman tama yung sa sinabi mo nakikiusap din sila sa pakikipagtulungan ng mga yung mga local government na doon sa part nila na hindi na makaabot sa taas pa kasi kaya nga din kayo naandyan. Kung wala kang magawa sa pwesto, brother, resign. Correct. Anak naman po. Pabigat, pinapasweldo ka lang namin na wala kang ginagawa. Totoo. Oh! Yung nakakalungkot na part kaya Chico but right now it's very comforting. Alam ko may mga nakakaawa talaga tinamaan, di ba kinuha yung paninda, sinakay sa truck ng MMDA. But you know what? Let's face the reality. Sinabihan kayo ng once, hindi kayo malis. Twice. Thrice. Pag ni-raid tayo, sabihin natin kawawa naman. Kawawa po talaga. Pero you could have done yung pag-alis earlier before the raid. Alam naman natin lahat yan di ba? Yeah. Kung if we will not implement the rules right now and we will not respect political will dun sa pag-implement ng kailan pa? Well, there's nothing really that we can achieve kung ito yung mentality natin. Yung sabi mo the Filipino mentality na hindi naman dapat. Wala naman talaga dapat. There's no such thing as Filipino, mentality or kahit yung mababaw na Filipino time. Wala naman talaga dapat nag-exist na ganyan Ewan ko ba? Wala tayo mga Pinoy. Naniniwala ako bukod sa magagaling naman talaga tayo Kaya lang makukulit din. Makukulit lang din talaga tayo. Ewan ko, ba't ba ganun tayo? Sa ibang bansa napakadisiplinado naman ng mga Pinoy. Sumusunod naman sa batas. Bakit pag nandito tayo sa bansa natin, hindi natin kayang humunod, no? Meron tayong angas na. Basta. Exactly. Di ba? Alam niyo mga pangga, that's the price of development. Aminin natin there will be a lot of people in our country who will be displaced and it's not a good picture. Diba? It's not a good picture. It will always be a weary picture for me, Chico. Sure. But sometimes you have to look at the future. Ako Chico, I'm 25. I'm old enough. Oh, okay. Okay. I really wonder what kind of future are we leaving our next generation, diba, for them to live in. Totoo. Magkano gasolina ngayon, 1 litro? Mahal na. Ang diesel nga, 40, 45 na. Di ba dati 20 lang yan? I have a daughter who is, 45, diba, 47 teenager kaya Chico. Pag nag-drive na siya ng sarili niya sasakyan, magkano nakigasolina? Yun lang. Diba? Yung mga ganun. Parang malapit ng, di ba dati alam ko nagkaroon ng, yung crisis yun, yung kinikwento ko na time na 60 pesos per liter ang gasolina. Pero may nangyari nun Basta may crisis yata nun na kaya umabot ng ganun yung presyo ng gasolina. Pero ngayon malapit na siyang umabot ulit ng ganun. 60 pesos per liter. College ako nun. Grabe yun, wear pa talaga yun. Hanip, 60 pesos per liter. Diba, nare-reach niya na ulit. Malapit na. Ay naku, sana lang minsan pag speaking of gasolina sa ibang bansa, sabi ni Polo, kasi lang. Naiingit lang ako na yung iba lang, parang piso lang sa kanila yung 1 point something lang. Mura ng gasolina. Anyway, ano sabi niya? Sabi ni Paul, pakitanong din mo sa presidente mo, Papa Jackson, yung kasino na ipapatay sa Boracay, huwag kang bulag, ka-DDS ka nga. What is your point, stupid guy? What's your point? That's a problem. Yan ang unang problema sa atin. May mga naging presidente, may mga presidente tayo sa may naging presidente sa Pilipinas kay Chico na hindi ko binoto. Pero kahit hindi mo binoto yung presidente mo yan. That's the bottom line.
Kahit hindi mo binoto yan, even if hindi siya yung bet mo para maupo, pag yan nanalo, that's your president. Di ba? Because that's how democracy works. So, ikaw Paul, go. Yung presidente ko, Brad, presidente mo rin yan. Pag hindi mo, di ba, whether like him or not, if you do not, di ba, if you do not acknowledge na presidente mo siya, anong bansa ka ba? Eh, yung presidente Well, I guess, I guess yan yung, wala naman talagang perfect, no, na structure ng government. But, kung, di ba, democracy, sabi mo nga, that's how democracy works. And for me, yung downside ng democracy is, ayan na nga, masyado tayong, masyado tayong malaya, na we abuse it. ayun nga, so meron ng pag-abuse ng kalayaan na yung gagawin ng kahit na sinong naupo dyan na halal na presidente o ng kung sino mang opisyalis, lahat naman yan ay para sa kabutihan ng tinatry nilang ayusin yung problema na napasa na lang din sa kanila. Pero eto tayo, anong gagawin natin, bago pa man din niya ma-implement, bago pa man din yan maisagawa at makita yung resulta, eto na tayo, ay hindi yan, pangit, hindi yan makakatulong wala pa nga Actually. I-try mo muna, at least may ginagawa Ang ilan sa ganyan yung... Kasi kung hindi ka naman din makakatulong, huwag kang magbigay ng ganung reaksyon. Oo. Magbigay ka ng solusyon kaysa yung sa kuda ka ng kuda. May kilala ako kaya Chico Dapat solusyon ang ibigay Hindi mo. ko na mapangalanan to kaya Chico Makatulong ka, di. Sa lahat ng administrasyon nag-rally siya. Ay, hindi ba? Lahat ng administrasyon nakipag-rally siya. Ano, wala ka nagustuhan sa lahat? May professional Ito yung malupit na part kaya Chico. Pag yung, Matanda na siya yung ngayon. administrasyon na dating niralihan niya, wala na sa pwesto, at yung administrasyon na bumaba, kaaway nung administrasyon ngayon, kampi na niya yung ano dati. Ay, hindi. So, kumbaga wala siyang goal kundi maging kalaban ng gobyerno. Or, maging critic, maging kritiko na. Wala naman masama maging maging kritiko Di ba? Kaya lang, yung totoo, kapag kung kritiko ka at ayaw mo lang talaga kahit may nagawang tama, hindi mo naman yan Exactly! Hindi mo naman yan pupurihin kasi nga, ayaw mo naman na din talaga. Ilang beses na ba natin nakita sa mga television, mga pangga? Ang daming matenrally, hindi alam kung bakit nandun kasi mayroong budget. Professional. Tanongin mo iba nagrarally dyan, ba't sila nandun? Nayaya. Kapag naglalaban, wala pang padami. Magkano ba yan? 350 per day. Pero I guess kanya-kanya talagang bet yan. Di mo naman yan, kahit naman tayo may kanya-kanya tayong paniniwala, di ba? Iba ka ng binoto, iba ako ng binoto. Pero at the end of the day, eto na yung gobyerno natin, di ba? Ito na yung opisyalis natin. So sana bago tayo magpabigat ba, di ba? Bago tayo maging pabigat na ayusin yung bansa, maging cooperative muna, di ba? Kasi yan yung tulong na magagawa natin sa sarili nating paraan. Maging cooperative ka muna. Di pag hindi, o di tsaka mo diyan, masabihin mo na magkukuda-kuda ka diyan. Pero kung wala pa naman, mahalaga mayroong ginagawa kasi yung iba talaga parang wala na. Yung wala lang nangyari or hindi ina-address yung problema. Hinayaan na lang. Anyway. So, dahil dyan, si Angie Barleta ay binabati niya ako. Pero babatiin ko rin sila. Kasi OT daw sila dyan OT pa more daw sila, si Janela, Angie, Crystal at si Hansel. So, namimiss daw niya ako. Try kitang mamiss maka next week. May mga pangga, alam nyo, well, off topic, kasi alam niyo naman, relasyon pinag-uusapan dito. Pero habang inaantay yung caller, nawala yung caller natin. 721-2429, tawag dali. I am rallying the entire Filipino people. Di ba? Umunlad na tayo sa panahon natin. Totoo lang. Umunlad na tayo. Please. O kasi parang nakakasawa na yung... Nakakasawa na Third world country tayo. Nakakaumay na. Totoo lang. Lagi na lang tayong developing, lagi na lang third world, lagi na lang, diba? Puro na lang ganun. Umunlad na tayo. Pero wala if you come to think of it, hindi naman siya ginugusto natin or inaasam natin na magkagulo, but really,
let's revisit, no? Pag-aralan natin yung history. Yung mga bansa na mauunlad ngayon, at one point sa buhay nila nagkagulo sila Oo. bago sila naging maayos. The key is finding order in chaos. Sa atin, we find chaos in chaos eh. We find chaos in order pala, baliktad. So, Ay, nako. well, let's just hope, di ba? Kasi, ayun eh, ako talaga, sabi ko nga, di ba, dumating na ako sa punto na, lalo na nung nasa Dubai ako, tapos eto ako, nakukumpara ko yung UAE sa Pilipinas, and there's nothing I can do kundi maawa na lang din at mainggit, no, na sana, at mag-hope na sana sa Pilipinas ganito din, sana ganito, ganyan, bla 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 bla. Pero, yun, somehow, di ba, I felt there's still hope eh. Meron pa palang pwede pang gawin. Pipiliin lang nung nakaupo na gawin talaga siya. Diba? Despite of all the hindrances na meron, kasi politika kasi yan eh. Hindi naman to yung, baka kasi yung iba iniisip nyo na na gusto ko itong i-implement, no? Halimbawa, kung ako yung presidente, gusto ko itong i-implement. Minsan hindi naman palaging ganun eh, no? Kasi nga may proseso din kailangan pagdaanan. At hindi lang din siya basta minsan, ba't hindi niya ginagawa yung ganito? Kasi nga, hindi niya magawa dahil may mga naghihinder, diba? May mga ganyang portion sa buhay. So, let's just hope, no? Sana yun na lang ang meron tayong lahat. At Chico, hindi lang yan sa gobyerno nakasalalay. Kahit sa atin. Tanong mo rin sarili mo. Diba? Kung Kaya mga Pinoy, mga makukulit nga tayo. Kung mga isa ka sa pasaway mga talaga taong tayo. tumatawid sa hindi tawiran, gago ka. Kung isa ka sa mga taong nagtatapon ng basura sa lansangan, kahit mayroong tapunan dyan, PI ka. Totoo lang ha, kung pwede kong sabihin to, bumurahin ko talaga yung mga inayupak na yan eh. Kung, di ba, sana kung pag nagbareman ka na, mag-isa ka malulunod, di okay lang, picturean pa kita, hayop ka. Yung disiplina, no? Paano kaya yun? Diba? Iniisip ko yun, paano kaya na mai-instill sa utak ng bawat Pilipino na yung disiplina ba? Of course, may mga magiging pasaway pa rin. Pero yung in general... Yung self-aware ka. Oo, yung in general lang na pag sinabing, Pinoy, disiplinado to sa Exactly. daan, di ba? Or, kasi may marami naman magagandang traits na pag sa Pinoy, di ba? Yung sa pamilya, kung paano tayo tumanggap ng mga bisita, yung mga ganyang mga bagay. Pero, mas importante ngayon yung sana malaman natin o makita ng ibang bansa, di ba, ng ibang nasyon na, eto Pilipinas, unlad to kasi tignan mo yung mga tao. Oo, di ba? Tulong-tulong, di ba? Ito mo, ito yung nakakapagtaka. Kasi kaya natin eh. When drivers drive to Subic, Ay, dyan may disiplinado tayo. Diba, nagiging matino ang driver. Diba, hinto ka kung kailan dapat tuminto. You are not going to beat the red, diba, the red light. Paglabas sa Subic, medyo walang ya ulit siya. Bakit? Yeah. Diba? Hindi, at saka na ako na-realize ko merong pupunta dyan, hindi siya aware doon sa rule. So matitikitan, mafa-finean, pero hindi naman uminit ulo niya na hindi naman siya nagra-rant na bakit ganito ganyan bla bla bla. Tanggap niya yung mali niya. Kasi natanggap niya na okay, kasi ganyan yung disiplina kasi, 'di ba? Na parang pag nag-rant siya, sira ulo na siya. 'Di ba na? Gusto niyang patunayan tama siya. Wala ka namang kahit sa anggulo mo tignan, mali ka talaga. Kaya naman ewan ko kung paano. Sana lang. O, tawagin nyo na kami. Mahaba na istorya dito eh. Yun na nga namin, alam ko anong sasabihin. 7212429. Mamaya mapupunta na kami sa Animal Planet nito. Tignan mo, yun yung susunod na topic. 7212429. Hindi kasi Chico, napapanahong topic yan. Oo, no. Magkasara yung Boracay. Well, marami talagang displaced laborers doon na mawal ng kabuhayan. And it's not something to be, diba, to be celebratory about. Kasi siyempre, kabuhayan yan eh. Marami talaga mga apektuhan. Kaya lang, if it will... Pero babalik naman eh. If it will... Ilan ba to? Ilan bang... 6 months. 6 months nung kalahating taon. 6 months or 2 years yata? 6 months, Ha? no? 2 years? Actually, may panukalan 2 years eh. Ay, sana. Hindi ko alam, ha? Well, sana kaya na ng 6 months kasi mahaba na rin. If it would mean business, di ba, in the next 20 years sa Boracay, dahil sa isasara mo siya ng 6 months, worth the gambling. Pero isasara dahil lilinisin. Basically, di ba? Lilinisin.
Yun lang naman. Tsaka ayusin yung mga illegal na mga connections sa doon. For sure, meron na yan. Ang dami-dami na Tsaka doon. wala nakukulong, di ba? Marami daw lumabag sa yung building code sa Boracay, yung mga nagtayo ng structure na dapat hindi lumagpas sa ganitong height. Feeling ko, wala nakukulong eh. ano eh. Sorry lang. Baka kaya din yung pagiging pasaway ng makukulit ng mga Pilipino gano'n na lang. Dahil nga, kagaya niyan, wala nakukulong, walang nasasampulan. Merong batas, alang ngipin, ganyan eh. So, pero kung meron, ay matatakot, di ba? Kasi tayo mga pinanganak tayo na naka-instill sa atin na hanggat maipupush, no? Hanggat lulusot. Ganun, right? Ganun tayo eh. Pero kung wala kang, sabi ko nga, wala kang no choice, susunod tayo eh. Yun yung nangyayari sa atin sa ibang bansa. Try mo mag-jaywalking, di ba? May kalalagyan ka. So, susunod tayo. Ay, wag dyan. Ikaw pa ngayon yung wag tayo dyan kasi sana gano'n na lang din. Iba sa atin, ba't nakagawa ka naman naparusahan ka? Ikaw pa yung kawawa. Di ba?